Good morning guys. Andito tayo ngayon sa Tarlac. Isang hotel sa Tarlac. Napakalakas ng ulan kagabi kaya nagpalipas na tayo ng dito ng umaga. Samahan niyo ako guys. Tutulak tayo ngayon papuntang Ilocos from Manila. Let's go. A few moments later. Ayun, napakaganda ng panahon ngayon guys. Sana hanggang doon sa Ilocos is okay yung panahon, kaya lang napakainit, walang katakip-takip yung langit. Tingnan nyo guys, napakalinaw at napakalinis ang langit, masakit sa balat. Ayun, at least maganda yung panahon. Anong lugar na to guys? Agoo? Alam niyo ba kung anong lugar na to? Ayun guys, anong oras na? Naugutom na ako. Andito na tayo sa La Union. Malapit na tayo sa La Union guys. Nakikita nyo na ba yung nakikita ko? Andito tayo guys sa bridge ng boundary ng La Union. Ayan po ang arko ng La Union. Makukuhaan din natin siya. Nagugutom na ako guys. Pero napakaganda ng lugar dito. Sulitin na natin to. Welcome to La Union guys. Dito na tayo sa La Union. Ayan, nag-shortcut tayo dito kasi ito yung bypass road dito sa La Union. Paglagpas nyo sa tulay, pwede kayong kumaliwa dun. Tapos ito na yung bypass road para makaiwas po kayo sa bayan. Hindi na kayo dadaan dun sa bayan ng La Union. Ito na yung pinaka-shortcut niya. Di pa siya tapos, ongoing pa yung construction ng kalsada na to. Pero very good siya kasi shortcut talaga siya. Tingnan nyo guys. We're here na sa Ilocos. Ayan guys, welcome to Ilocos Sur. Ayan. Pero nakakain na rin tayo kanina doon. Huminto tayo kanina. At umihi na rin. Ang quick break kumbaga. Kaya tuloy-tuloy na ulit tayo. So dito na tayo sa Ilocos guys. Ayun, sa wakas guys, andito na tayo sa Ilocos Sur. Madadaanan natin dito yung napakahabang tulay na pinagsushootingan ni Cardo. Alam ko dito sinuting yung dating Cardo sa tulay ng pag nadaanan natin yon, ayun na yun, malapit na tayo sa Ilocos Sur papuntang Vegan. Ayan guys, napakaganda talaga ng Ilocos, kaya napakarami mga riders na dumadaan dito. Yung mga tropa ko, ingit-ingit kayo, drawing kayo, puro kayo arkitekto. Ayan, sabi nyo gear up na, pero hanggang nasa Ilocos na ako, wala pa kayo. Ayan guys, ito yung tulay na madalas na pinagsushootingan sa mga pelikula dito sa Ilocos. Napakaganda guys, tingnan nyo. Napakalayo ng biyahe ko mula Manila hanggang Ilocos, pero pag nakakita ka ng ganitong klaseng mga view, ganitong mga tanawin dito sa lugar ng Ilocos, is talagang nakakawala ng pagod at antok. Kahit masakit na sa puwet. Yun, nakaligpas na tayo sa guys, sa tulay. Parang namamanhid na yung puwet ko sa layo ng biyahe. Hindi naman tayo pwedeng tumakbo ng husto kasi loaded tayo. Pero kahit pa paano, nakakatakbo naman tayo ng more than 100. Pero hanggang doon lang, hindi na natin kailangan isagad kasi delikado. Although maganda naman yung kalsada, pero syempre layo pa ng Vegan mula dito sa paglagpas ng tulay ng Ilocos Sur. Ayan, ganda guys ng
ng lugar talaga dito. Nakakawala ng pagod. Kahit parang namamanhid yung puwet ko. Buti na lang adventure bike yung gamit natin. Pwede tayong tumayo habang tumatakbo. Wow! Super ganda talaga. Napakaganda ng lugar dito sa Ilocos. Kaya maraming mga nag-endurance yung pumupunta dito. Para na rin tayong turista dito sa lugar na to. Napakaganda. Ito yung Bantay, Ilocos Sur, yung lugar na to sa tabing dagat. Napakaganda. Nakakawala ng pagod sa napakahabang biyahe. Pag dito ka dumaan at dito mo makita, sayang wala lang tayong drone na dala, makuha sana natin to. So next time na lang pagka meron tayong mga rides ng mga tropa, magpapalipad tayo ng drone dito sa lugar na to para makita nyo yung view ng dagat. Ito nasa left side ko, puro dagat na yan. So napakaganda ng dyan, napakaganda ng view sa lugar na yan. Papunta tayo ng guys, ng Vegan. Doon na tayo i-stay, doon tayo mag-hotel na lang tayo doon tayo magpapahinga. Sobrang pagod na talaga. Pero kung kung di natin nilaalala yung natin, makina natin, pwede natin patratin ng todo to. So napakalayo na ng pupuntahan natin. Syempre mahirap na, baka mapersa yung makina ni CBX. Although subukan na naman to, pero syempre wag natin masyadong papagurin yung makina. Pero mula Tarlac, guys, dire-diretso takbo natin hanggang dito sa Ilocos, hanggang Vigan. Dire-diretso yung takbo natin, wala tayong hintuan. Ay, huminto din pala ako, umihi lang. Tsaka uminom ng tubig. Tapos takbo na naman, guys. Yun ang kagandahan ng adventure bike. Kahit papaano pwede mo siyang takbuhin ng dire-diretso. Tapos tayo ka lang sa motor mo para mapahingahan yung puwet mo. Yun ang kagandahan niya. Kaya the best ka talaga, CBX. Yun guys, so napakagandang lugar Wow, dito dumadaan yung mga nag-boss Ironman. Yung mga dinaanan ni Boss Ironman, dinaanan man natin last time yun. Napakaganda talaga. Ang ganda dito pagpalipad ng drone, yung auto follow ng drone. Ayun guys, sana makarating na tayo dun sa pupuntahan natin. Ayun guys, sa wakas, dito na tayo sa Vigan City, the old town. Nandito guys yung mga bahay na mga mga makaluma sa lugar na to. Tingnan nyo guys yung mga bahay dito. Papasok na tayo sa Vigan City, the old town. Mga heritage yung mga bahay dito, talagang mga antique. Yan, kahit na lang yung kalsada guys, tingnan nyo yung parang mga bato na inipo nila, pinagsama-sama nila dito, kaya parang medyo bako-bako yung daan pagka dumaan kayo dito. Pero napakaganda ng lugar mga establishment tsaka yung mga building nila talagang naka-preserve yung mga panahon pa ng hapon yata mga bahay dito, mga hindi pa 19, para mga 18 pa mga 18th century pa tong mga bahay dito. Kaya ang kalsada niya talagang yung parang hollow block siya na pinagsama-sama, mga bricks na pinaglapat sa niratag tapos nilagyan ng semento. Yan, napakaluma ng bahay na yan parang haunted house na okay, so mga bahay dito may establishment yung mga kainan
Tapos mga kabayo pa yung gamit nila dito ng transportation sa loob. Parang katulad din sa Manila guys, yung Intramuros. Sa Intramuros ganun din eh. Intramuros sa Manila. Ayan o, tingnan yung mga bahay dito, mga lumang-luma na oh. Siguro parang nakakatakot dyan sa loob pagka gabi. Talagang yung mga bahay dito ano eh, hindi nila inaano yung de-develop ng maganda. Pini-preserve nila yung talagang makaluma style. Ito yung lugar dito sa Vegan guys. Napakaganda. Talagang ano ng turista. Itong hotel na to oh, parang ano, ito pinag-shootingan ng mga may multo. Ay ako guys, nakakatakot siguro dyan sa loob niya pag gabi. Pero ang ganda ng mga ano, ayan oh. Yung sa kaliwa na to banda, grabe na to. Parang tinamaan na ng ano to, mga bomba oh. Pero itong kabila, okay siya. Grabe yung mga bahay dito oh. Ayan oh, may mga lumot na yung bahay. Oh, pero may tao yan guys sa loob ah. Ito, napakaganda nitong parang hotel yata itong isa na to. Inaayos nila. Guys, tingnan nyo dito sa ano, malapit na magabi. Naglalakad-lakad muna tayo dito habang nagpapahinga ng konti. Ito yung pinaka plaza nila dito sa Bigan no? Meron sila ditong parang fountain. May magandang palabas din yan tuwing gabi. At may dancing fountain din sila dyan. Napakaganda ng lugar. Ay yung simbahan nila. Tsaka ito yung ano nila dito, vegan na sign. Ano, napakaangas guys oh. Napakaganda niya dito sa gabi. Kala ko nakakatakot kasi puro luma yung bahay. Parang haunted house, pero napakaganda pala ng ano dito, lugar dito sa Vegan City. Kahit luma yung mga bahay nila tsaka yung mga establishment, ang ganda guys dito sa gabi. Tara, kaya pala napakarami mga turista. So talagang sulit yung pagod pag nakarating ka dito. Talagang gugustuhin mong balik-balikan yung lugar na to. Sana pagpunta ko dito sa sunod, kasama ko na yung mga tropa ko, yung mga kapagliwaliw kami ng gusto. Yung kahit araw, tapos sa gabi puntahan yung mga tourist spot sa lugar na to.